So mga tol, bukas na nga po magaganap ang laban ni Gervonta Tank Davis versus Lamont Roach Jr. sa Barclays Center, Brooklyn, New York. Sa kakatapos nga lang po ng kanilang weigh-in mga tol, tumimbang itong si Lamont Roach Jr. ng 135 pounds, habang tumimbang naman po si Gervonta Tank Davis ng 138.8 pounds. At dahil kapwa po nila nakuha ang weight limit sa 135 pounds or lightweight division, tuloy na po ang kanilang laban bukas. Nagkasagutan nga po sila mga tol sa face-off. Wika nga po nila Lamont Roach Jr., pinagdadala daw niya si Tank Davis ng unan. Mukhang papatulugin po ni Roach itong si Tank Davis. Habang sinabi naman po ni Tank Davis mga tol, explosive knockout daw ang masasaksihan natin bukas. Bukod nga po dyan mga tol, lalaban din po sa card na yan si Rayo Valenzuela versus Gary Antoine Russell. Kapwa nga din po nila nakuha ang weight limit sa 140 pounds. Dedepensahan nga po ni Rayo Valenzuela mga tol ang kanyang WBA Super Lightweight belt, habang nakuha din po ni Alberto Puello at Sandor Martin ang weight limit sa Super Lightweight. Nakataya naman po dyan ang WBC Super Lightweight World title ni Alberto Puello. Yan nga po yung titulong dating pagmamay-ari ni Devin Haney mga tol. Napunta nga lang po yan kay Puello mga tol dahil champion in recess itong si Devin Haney. Sa kabilang banda naman mga tol, kung matatandaan, inalok nga po itong si Tank Davis ni Turki Al-Alsik ng Saudi Arabia. Nalabanan nito si Shakur Stevenson o kaya naman itong si Devin Haney, pero hindi nga po dyan pumayag si Tank Davis mga tol. Takot po kasi si Tank Davis na madaya sa scorecard kapag hindi niya napabagsak yung dalawa. Kung lalaban daw si Tank Davis sa Riyadh, Saudi Arabia, kailangan daw pabagsakin niya ang ibibigay sa kanyang kalaban, dahil kapag umabot daw yan sa scorecard mga tol, baka madaya daw siya. Kaya ayaw na ayaw ni Tank Davis na makipag-participate dito kay Turki Al-Alsik. At sa interview nga po kahapon kay Tank Davis mga tol, mukhang tama nga po ang hinala niya na pwede siya madaya sa Riyadh, Saudi Arabia, dahil noong lumaban po sa card ni Dimitri Bivol versus Artur Beterbiev ang WBC Middleweight World Champion na si Carlos Adames kontra dito sa bata ni Turki Al-Alsik na si Hamza Siras. Makikita mga tol na tumayo itong si Turki Al-Alsik para pumunta sa corner ni Hamza Siras upang sabihin mga tol na lamang si Carlos Adames ng 2 puntos. Kumbaga mga tol, tiningnan ni Turki Al-Alsik ang scorecard at minando niya doon sa corner ni Hamza Siras na lamang itong si Carlos Adames. Kumalat nga po ang video na yan sa social media at ang ending nga po sa resulta ng laban na yan, split draw. So marami nga po ang nagsasabi mga tol na dapat daw si Carlos Adames ang panalo sa laban na yan, nadaya daw ang kampiyon. Iginapang lang umano ni Turki Al-Alsik kaya naging tabla ang laban. So binanggit nga po yan ni Gervonta Tank Davis mga tol sa interview sa kanya, at sinabing kaya ayaw daw niya lumaban sa Riyadh dahil ganyan daw ang mangyayari. Banat pa nga po ni Gervonta Tank Davis mga tol, parang nga daw devil sila tingnan sa picture noong magsama-sama daw ang mga boksingero at promoters at Turki Al-Alsik. Parang nga daw silang kulto mga tol at binenta ng mga boksingero ang kanilang kaluluwa dito kay Turki Al-Alsik. So anong masasabi nyo dyan mga tol? Sa iba pang balita mga tol, matapos nga po maging isang ganap na number 1 contender sa WBO Super Bantamweight Division si Khamzat Martin, alam na nga po ng karamihan na marami po ang nag-react sa pagtatalaga ni Martin bilang number 1 contender sa WBO. Marami po ang hindi pumapabor dahil bakit daw naging number 1 si Khamzat Martin? Wala naman daw itong nakakalaban sa top 10 rated sa Super Bantam, pero hindi nga po pinapansin ni Khamzat Martin ang mga sinasabi sa kanyang mga negatibo. Bagkus, masayang masaya siya ngayon na isa na siyang ganap na mandatory sa WBO. Wika po kasi ni Khamzat Martin mga tol sa post niya, sobrang saya daw niya na malaman niyang number 1 na daw siya sa WBO ranking. Hindi pa man daw siya isang ganap na world champion, pero isang karangalan daw yan sa kanya at ng team niya na mailagay daw siya bilang number 1.